hula po sa nangyayari kay Pangulong Rodrigo Duterte ngayon. Pakinggan po natin. Pakita mo sa akin, Tarot, kung ano nakikita mo kay dating President Digong Duterte. Babasahin ko at i-interpret ko po. Nakikita niyo po ito? Ito ay isang pag-asa na hinahawakan niya dahil may star siyang hawak. Ang ibig sabihin po nito, maaaring sa isip ng dating presidente, ay ang hinahawakan niya ay ang liwanag. Ano yung liwanag na yun? Yun yung kanyang paniniwala. Yun yung nais niyang iparating na liwanag. Gusto niya ng kaliwanagan sa lahat ng nangyayari. Yan po siya. Gusto niya ipaliwanag, iparating, kaya binibigay niya sa universe. Binibigay niya sa universe ang paliwanag, binibigay niya sa universe ang lahat ng sitwasyon. Siya ay nasa hangman. Bakit hangman? Delikado? Kasi maaaring mabuhay or maaaring mamatay siya. Ito po ha, ito po ay sa side po ni ang ating dating presidente. Ito po ay ini-interpret ko. Maaari siyang mabuhay, maaari rin siyang hang siya, mamatay. Yan po. Huwag naman sana. Tatlong malalaking problema ang ibinabato sa kanya bukod doon sa alalahanin na alam naman natin na pumapalibot sa sinasabi nating politika. Ang una, yung tunay niyang karamdaman, meron siyang physically health na danger, yung diabetic niya o yung dugo niya, plus yung sistema ng kanyang tiyan. Kaya nakaganon. Pati na yung stress. Yan po. So, dito, maaaring mag-suffer ang health niya sa ngayon hanggang sa mga susunod na sitwasyon dahil sa sobrang stress. But not only that, pinaka-maano dito kasi is yung kalusugan niya sa pag-iisip na marami siyang gustong sabihin, marami siyang gustong iparating sa mga tao, pero hindi nga niya may iparating kasi ayaw niya, sinasarili niya yung mga bagay-bagay na problema ng kanyang kalusugan para sa ikabubuti nitong nakahigang ito, itong espadang ito. Ibig sabihin itong espadang ito is gusto niyang ilaban kung ano yung tama. Ito ay isang babae, anak niya to. Alam naman natin na may anak siya na lumalaban. Actually, kung pakikinggan lang po dito, ang kutsilyo o ang espada na ito ay paglaban sa hustisya. Nilalaban nila ang hustisya at kung makikita nyo po ang hustisya ay pantay. So, dito makikita nyo po na talagang ang politically dimension nila is hindi lang siguro po makita ng karamihan. O yung iba nakakakita na ng katotohanan pero ang gusto nila ay patas na laban. Ito po, ayan, nakita nyo. Again po, binabasa ko lang po ang interpretasyon. Isang babae, kadugo ito. Pangalawa, yung hawak niyang espada is paglaban. At ang timbangan ng hustisya. Gusto lang po nila ay hustisya at katotohanan. Yun ngayon ang nagpapalakas ng loob kay Tatay Digong. Kay dating President Digong. Ngayon, ang nandito po is, kailangan lang po niyang malampasan ni President Digong itong health na to. Kasi, maaakusahan siya, maaaring madala siya sa isang lugar, ayan nga po, ita-travel, pero at the end of the day, may isang himalang mangyayari kasi, gagawa siya ng isang malaking history sa Pilipinas. Kaya kung ano man po yung mga nangyayari ngayon, sad to say po sa mga, wala akong kinakampihan, binabasa ko na po ang tarot. Sad to say, sa bawat bato na ibabato at ipupukol sa ating dating Presidente Duterte, ay pag-angat naman at pagbango at pag-usbong ng kanyang political career. Mawala man siya sa mundo, hindi ko po sinasabing mawawala kasi sa edad po talaga niya at sa stress na dumarating sa kanya, anything can happen. Mawala man po siya sa mundo, may magkikipaglaban para sa kanya. At ang masakit po, maaaring ang kanyang, kung ano man ang mangyayari kay President Duterte, vice versa, magkokos ito ng isang history na maaaring pumangit ang tingin sa politika ng Pilipinas. Kaya sana mapag-isipan ang lahat. Magkakaroon siya ng suffering sa health. Una, sa sugar. Pangalawa, stroke and heart failure. Pero sabi ko nga sa inyo, maaaring may kakampi sa langit ang ating presidente o sa universe kasi may surviving factor na darating at hindi ko makita kung ano yun kasi surviving factor pa lang. Nakakalungkot man pong isipin pero marami ang nagdidiwang ang akala nila ay mapapabagsak nila po ang ating dating presidente. Ito po ang tarot to. Mababaliktad po ang sitwasyon. Kaya sana po ako po ay nananawagan sa lahat. Wala po akong kinakampihan. Pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti ang bawat hakbang. Dahil baka po dumating ang time, lahat ng ginagawa nila sa ating dating presidente ay bumiram na bumalik sa mga tao na nagsasaya ngayon. Sana nga. Po alam ito eh. Ito yung pagsasaya na biglang babaliktad.
So, nakikita niyo naman po, pagbabasa ko ha, wala akong kinakampihan, nagbabasa lang ako according to my tarot. Isang tao na napaka-impluwensya ang talagang hindi aalis sa tabi ng presidente, dating presidente Duterte. Isang kaibigan ito na talagang, at hindi lang isang kaibigan, may 4 na malalaking taong kaibigan na bumibilib sa kanya, na maaaring sumuporta hanggang dulo. Sabi nga nila, may mga bagay na nagagawa ang mga sitwasyon. The fool, ibig sabihin nito, ang ating gobyerno ay may dapat pag-aralan sa ginagawa nila. Hindi ko alam kung sino itong mga taong to, kung sino itong mga nakaupo po ito. They are making fool of everything. But at the end of the day, the universe will tell that everything happened will cause another big problem po. Yun lang po ang nakikita ko. Kaya baliktad siya. May liwanag po na makakamtan ang lahat kung isasaayos lang na walang makikialam na mga batas sa ibang lugar. Ito po yun. Liwanag, ito yung mga batas yan, kaya ganyan yan, hermit. Mga naghahanap ng lunas. Kasi po, magiging cause ito ng pagkagulo ng isipan ng buong mamamayang Pilipino. So kung ano man ito ay hindi ko po alam. Tagabasa. Kung mamamatay daw po ba si President Digong, ang sabi dito, may pagdadaanan siyang health na napakatindi. Pero yung kamatayan, nakita niyo po ito, death. Ayan. Maaari po kung hindi niya malalampasan ang emotional stress, may kamatayan pong darating sa ating dating presidente Duterte. Pero yun po ang pinakamasakit. Sabi ko nga po sa inyo, again po ha, kailangan niyang malampasan ang kanyang stress at diabetic at ang heart. Kasi nga po, maaaring may dumating sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, maaaring pag hindi matanggap ng katawan, hindi na kinakayanin, bumigay ang kanyang katawan, magkukause ito death. Ayun po ang tanong sa akin kung mamamatay. So, pina-explain ng cards. Ngayon po, nakita niyo po ang baliktad na ito, King of Swords. Hindi po natin masasabi dahil for every death na mangyayari, for every ng mga Duterte, they will make a big history to our country. Na maaaring sa halip na pagbagsak ng Duterte ay pag-angat ng mga Duterte. So, pag-isipang mabuti. Okay, tapos na po tayo sa ating presidente. So yun po yung hula ni Windra tungkol sa mangyayari o nangyayari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kawawa po si Pangulong Rodrigo Duterte. Matanda na po. Nahihirapan pa ngayon. 80 years old na, nasa hirap pa na sitwasyon sa panahon ngayon. Kaya ang tanging magagawa po natin mga kababayan na magdasal lang po tayo para sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin po sana ang kanyang kalusugan na sana maging malakas siya palagi para mapagtagumpayan niya yung hinaharap na ngayong malaking problema at malampasan po niya. Importante po talaga kalusugan. Dahil kapag bumigay po ang kalusugan, mahirap na. Lalo-lalo na maedad na po si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ipagdasal po natin na sana bigyan po ng kalakasan o malakas na pangatawan palagi sa araw-araw si Pangulong Rodrigo Duterte at malampasan po niya yung hinaharap niya ngayong malaking problema sa kanyang buhay. Pero sa tingin ko po, dahil mahal po siya ng taong bayan, mahal po siya ng Panginoon, malalampasan po niya yan. Maniwala lang po tayo. Dahil wala pong imposible sa Panginoon, wala pong imposible. Yung sinasabi niyang history, simula nagiging presidente siya, nakagawa na po siya ng history. Pero kung may lalo ngayon, pero kung may mangyari pa sa kanya masama, mas matinding history ang mangyayari sa buhay niya. Magiging malaking history po talaga. History na po yan. Dahil kilala po si Pangulong Rodrigo Duterte, halos lahat, buong mundo, kilala po siya. Diba? Kaya ipanalangin po natin na sana laging malakas ang pangatawan ni Pangulong Rodrigo Duterte at kila VP Sara Duterte at sa lahat ng mga Duterte. At sa lahat ng sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sana bigyan po tayo ng malakas na pangatawan para sa suporta natin sa kanya.
at saka sa mga OFW, lalong-lalo na rin po na nandyan sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat sa inyo. Salute po sa inyo sa suporta nyo sa ating dating Pangulo Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga OFW, maraming salamat po dahil hindi nyo po talaga iniwanan si Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga naka-full support po kayo sa kanya. Yan po ang totoong may malasakit. Diba? Nakikita po natin na magandang nagawa niya, suklian din po natin ng kahit pagmamahal o respeto para sa kanya. Lalo-lalo na matanda na po siya. Diba? Pero mo naman, hirap na maglakad. 80 years old na. Ganyan pa ngayon ang hinaharap ni Pangulong Rodrigo Duterte na problema sa kanyang buhay, di ba? Biruin mo 'yun. Kaya sa sinasabi niya diyan dito sa sa hula, kapag nalampasan ni Pangulong Rodrigo Duterte yan, yung sinasabi niyang mabaliktad ang sitwasyon, maging totoo po 'yon. Mangyayari po 'yon talaga. Dahil siyempre kapag nalampasan niya, ibig sabihin po malalalo siya sa mga kasong isinampa sa kanya. Siya po ang mananalo at makabalik po sa Pilipinas. So ibig sabihin, ICC na po yan, nalampasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalo pa dito sa Pilipinas, di ba? Mabigat yan, ICC na yan eh. International Criminal Court. Pag nalampasan ni Pangulong Rodrigo Duterte, yan po talaga ang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na destiny. Destiny niya po yan. Yung pagiging presidente niya, destiny niya. Yung pagkakulong niya ngayon dyan sa ICC, destiny niya yan. Kapag nalampasan niyan, yan pinaka-big destiny sa kanyang buhay. Na napakalaking problema na kinakaharap niya sa ganyang edad at sa ganyang kahina na nakatawan, ay malalampasan pa niya yan. Sana nga po. Sana nga. Kaya ipagdasal na lang po natin, lalong-lalo na po ang kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kawawa po. Dahil may edad na po siya, hirap na po siya maglakad. Mahirap na po. Sa kalagayan pa lang niya na maglakad, maawa ka na eh. Maawa ka na. Pero may isang opisyal ng opisyal ang polis na sinabi niya, hilain daw niya kahit patumba-tumba na. Narinig niyo siguro sa video yun. Hilain ko yan kahit patumba-tumba na yan. Grabe. Sana ba yung puso nyo? Ba't ganun? Pairali naman po na may puso din po kayo. Grabe pang hilain ko yan kahit patumba-tumba na yan. Doon pa lang parang napakasakit sa damdamin na makikita mo isang matanda, hirap maglakad, pa ganun-gano na nga, tapos sasabihan mong hilain ko yan, kahit patumba-tumba na yan. Gaano baka yung damdamin ng isang taong ganyan? Ano kaya yung nasa damdamin niya? No? Anuhin mo na lang kaagad, diretsahin mo na lang kaagad kaysa mahirapan mo pa, di ba? Mahirap yun, makita ng pamilya at makita ng sambayan ng Pilipino na sumuporta sa kanya at nagmamahal sa kanya, nagaganinin mo yung tao na ang ganda ng ginawa nung bilang presidente tapos gaganyanin mo lang. Grabe yun. Parang yan ang hindi tunay na makatao pa ganyan. Ganyan pa ang gagawin mo sa isang taong matanda na hirap na maglakad. Gaganunin mo pa. Diba? Grabe siguro maramdaman sa mga manonood kapag ginawa na yun. Kung nagawa na yun ganun, kung ginawa na yun, aywan ko lang ano ang maramdaman ng taong bayan pag nakita nila yung video kung ganun po talaga ang ginawa niya, kung ginawa niyang ganun. Grabe siguro kung mag-iiyakan na tao. Ngayon pa lang, dami nga nag-iiyakan. Ano pa kaya kung hihilain mo yung taong matanda na hirap na maglakad, payat pa. Diyos ko, maawa naman kayo. Huwag naman ganun. Dahil lahat po tayo, tatanda po tayo. Pairalin po natin na may Diyos sa taas po. Pairalin po natin. Pairalin po natin dahil mahirap yun. Sundin nyo lang pong batas kung yan ang nasa isip nyo. Huwag naman po ganun. Spito lang po sa matanda dahil may edad na yan eh. May edad na po yan. Kawawa po. Tatanda din po tayong lahat. Mga anak natin tatanda din, mga apo natin tatanda din. Paano kung maging ganyan sila ng ibang tao? Ano kaya maramdaman natin, di ba? Ano maramdaman nyo? Di ba? Di ba napakasakit? Yung kami nga mga taong bayan na hindi namin kaano-ano si Pangulong Rodrigo Duterte, naramdaman nga namin ang sakit. Sakit na naramdaman namin. Naluluha, maraming naluluha sa nangyari sa kanya. Ano pa kaya yung pamilya niya o mga anak niya kapag nakita nila na gaganunin yung magulang nila, yung lolo nila. Imbis na magkakaroon ng peace ang Pilipinas, mas lalong titindi. Kaya sinasabi niya sa hula, kapag may mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte, malaking history. At mas aangat yung ng mga Duterte suporta. Totoo po yun. Mas. Bukod sa mas aangat, mas grabe maramdaman nila
ang ano ng taong bayan. So yun lang po mga kababayan, at sana pagdasalan lang po natin lahat na maging malakas si Pangulong Rodrigo Duterte dahil matanda na po. Yung importante po, yung kalusugan na importante po. At saludo po sa mga OFW na hindi po tumigil sa suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat po tayong nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte, mabuhay po tayo at ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyo.